Ngayon, Franz, pag-usapan natin yung something na pinramis natin sa ating mga viewers kasi nabanggit natin yung Book of Mormon. Tinalakay natin yung Book of Mormon na ililabas ito ng Diyos, tama? Kung saan siya nanggaling, no? Saan siya Kung nanggaling? anong nangyari at paano lumaganap yung civilization sa Book of Mormon, kung anong ginagawa ng Book of Mormon para suportahan ng Biblia, tama? Pero hindi natin napag-usapan kung saan galing at kanino galing. Tama. Paano napasa atin ang Paano natin napasa kamay, no? Pag-usapan natin, kasi may mga nagtanong sa akin, bakit daw ang daming simbahan? Bakit nga naman, no? Napakaraming simbahan. Ngayon, di ba meron tayong nabasa sa Biblia na one faith, one Lord, one baptism. Bakit ang daming faith? Bakit ang daming Lords? Sabi natin Lords kasi dami ding naniniwala sa may sumasamba sa ganito, sa anito, sa mga santo, mga tao. At napakarami ding baptisms. Oo, kasi kung one baptism lang, ibig sabihin, isang pamamaraan na ng baptism. Kung ilulubog ka man sa tubig, pamamaraan yun. Pero isang baptism lang, hindi dapat maraming organisasyon. Oo. So kung gaya nga ng sinabi dito sa Ephesians, one faith, one Lord, one baptism, meron talaga isang totoo. Meron talaga. Meron. At lahat ng kinalalagyan natin bilang Kristiyano ay iniisip natin tayo ang totoo. Okay? Oo. Hindi natin mapagkakaila yan eh. Lahat ng mga tao, mga Kristiyano, sinasabi nilang kanilang kinalalagyan at kanilang kinabibilangan ay ang totoong simbahan. Kahit tayo ang simbahan ni sa Kristo ng mga banal sa huling araw, ay tayo ang totoong simbahan. Siyempre. Oo. Pero yung ibang mga Kristiyano, ganun din ang iniisip nila. Oo, di ba na? Kami rin totoo din kami kasi tinuturo din namin sa Jesucristo. Yes. Yun ang nagdodraw ng confusion ngayon sa mga tao kung bakit maraming simbahan. Bakit maraming simbahan? Bakit hindi natin pag-usapan? Kasi ako bilang missionary, may natuklasan ako na magpapalalim ng aking pananaw at pagkakaintindi tungkol sa bakit maraming simbahan dito. So, alam mo bilang missionary, natatanong sa akin alam mo, pare-pares lang tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Bakit pa natin kailangan malaman yung simbahan ninyo? Or bakit maraming simbahan? Nag-iisa lang naman ang Diyos natin. Napaka-common na question. Ganun din ako noon na bakit pa? Hindi, isa lang naman ang Diyos na sinasamba natin. So, yun ang nagiging reason o dahilan ng ibang mga tao kung bakit ayaw na nilang makinig ng iba pang aral o turo mula sa ibang simbahan. Tama yan. Umiiwas sila. Kasi nga, komportable na sila kung nasan sila. Ngayon, ang importante, yung sa Ephesians, tingnan natin at bigyan natin ng pagpapahalaga na dapat meron lang isang pagbibinyag, isang pananampalataya. So, merong isa. At yun yung ating gagawin, natuklasin natin kung ano nangyari. Bakit nga ba maraming simbahan? Ngayon, pag-usapan natin sa Bible kasi doon natin makikita ang reference na yan na ano ba talaga nangyari. Di ba bakit napakaraming simbahan natin ngayon, no? So, yung tatalakayin natin ngayon ay yung Great Apostasy o malawakang apostasiya. Kasi alam mo, Franz, bago nagkaroon ng maraming simbahan, meron muna siyang pinanggalingan na isang simbahan na nagpapatotoo sa lahat. Tama. Okay, so kasi itong Great Apostasy, yung apostasiya, ay tatalakayin natin dito yung mga nawala. Okay? So, bago yung mga nawalang yun, alamin natin kung ano yung meron. Ano yung meron, di ba? Ano yung mga meron. Yes. At saka, iniisip ko kay Jack, kung ano yung mga meron noon, mahalaga yun. At dapat hindi mawala yun. Pag meron siya, kung meron ngayon na ganong klase, doon sa pinaka-safe natin na reference, New Testament. That's right. Ibig mo sabihin, kung sasabihin natin na, wala na yan, di na mahalaga yan. So, ibig sabihin, nagsayang lang ng oras yung mga si Jesus Christ, nagsayang lang siya ng panahon. Anong purpose natin kung sakaling sasabihin natin tapos na lahat ng panahon ng mga apostoles? Hindi pwede yun. Laging yun ang sinasabi nila. Paano mangyayari? Hindi dahil na wala kang mahanap na reference or basihan, ay sasabihin mo na tapos na. Tapos na. Hindi pwede yun Panahon pa nila yan. Tapos na yan. Kakasabi nga lang natin, di ba? The Lord is the same yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin, kung forever siyang the same, meron at meron, okay? Kung may mawala man, ibabalik niya. So, ganoon yun eh. Kung may nawala, may ibabalik siya. Tama. Katulad nung di ba, nung pagtawag niya ng propeta sa panahon ni Adan, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, hindi naman
pagkamatay niya, nung isang propeta, may kapalit ka agad eh. So, merong mga dispensations na tinatawag. Na nawawala, oo. Actually, meron tayong copy na yan ng Gospel Dispensation Oo. kung saan yung iba't ibang dispensasyon ng mga propeta. Mhm. Okay? Bakit nagkakaroon ng dispensasyon? Bakit nakikilala itong mga binanggit mong Oo. propeta? Diba? Si Adan. Pagkatapos ni Adan, Si Enoch. ay si Enoch. Okay, si Enoch, saglit mo lang siya mababasa sa Biblia, pero ang talagang binibigyan ng emphasis ay si Noah. Si Noah. Di ba? Oo. After ni Noah, ay pumalit si Si Abraham. Abraham. Yan yung mga sikat na sikat eh. Mm. Bakit sila sikat na sikat? Kahit nasabihin nating in between ng kanilang pamumuno or after nila, may mga propeta na sumusunod sa kanila. Kailangan eh. Kailangan pa rin, oo. May ibig sabihin, binubuksan nila ulit yung panahon na ibabalik ng Diyos yung ebanghelyo sa lupa. Yung plano niya, paano niya masasabi sa mga tao kung hindi siya tatawag ng propeta? Kung hindi tuloy-tuloy, Kung hindi tuloy-tuloy. oo, gagawin niya na gano'n ang At pamamaraan. tapos sasabihin natin ngayon, tapos na. Oh, hindi ba Wala pwede? na. Mm. Ibig mong sabihin, kapag ganun ang pinaniwalaan natin na tapos na yan, na hindi natin kailangan ng propeta, ibig sabihin, mas mahalaga lang yung mga tao noon, nung panahon. Kaysa sa paano ngayon? Oo, buhay tayo, dito tayo. Di ba, sinasabi nga ng iba na yung panahon ngayon, mas sobrang masama daw eh. Di ba? Mm. Bakit hindi natin mas kakailanganin ngayon? Mas ngayon natin kakailanganin ang gabay ng Diyos kasi mas ngayon natin kakailanganin na maligtas tayo, malaman ang kaligtasan natin. Papag-aralan natin na si Satanas ay he's working 24/7. Oo. Bakit? Kasi malapit na ang ikalawang pagparito. At naniniwala tayong lahat dyan na paparito ulit si Jesus Christ at babalik siya. Yes. Ibig sabihin, kung titingnan natin na dapat isa lang, ay dapat isa lang talaga ang katotohanan. Nasaan yun? Yun. Hmm. Hindi natin pwede sabihin na isa lang naman sinasamba natin eh. Diba? Pero marami tayo. Pero magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ba niniwala? Mamaya may turo mo sa akin yung hindi tama, di na nalintikan tayo lang sabay-sabay Ayun. niyan. Di ba? Bagaman, brothers and sisters, yung mga relihiyon, di naman kami naniniwala na masasama sila. No? Hindi. Meron silang papel at meron silang Mabubuti important sila. role. Oo. Oo, may important role ang mga relihiyon. Meron kasi siyang lahat ng religions na, lahat ng mga Christians, meron silang katotohanan na bitbit. May piece of truth. Kasi may isa lang gamit nating libro eh. Bible na ginagamit natin, maraming naging translation. Pag-usapan din natin kung ano nangyari dyan, pero ang pinaka-usapan natin kung bakit maraming simbahan. Ang simbahan ngayon. Pero ito yung point natin. Maraming simbahan ang naitayo at iisa lang ang ating Biblia. Yun ang ating pinaniniwalaan lahat. Meron siyang katotohanan na inaituturo sa mga tao. Tulad ng pakikitungo sa mga tao. Paano mo sila tatratuhin ng maayos? Pagtulong, pagmamahal sa kapwa. Nasa Biblia yan. Sa Biblia. Importante yung mga bagay na yun. So, lahat ng mga Christian beliefs, lahat ng mga sekta, or mga iba't ibang denominasyon, ay may itinuturong kagandahan din na naaayon sa Diyos. Totoo. Kasi sa Biblia. Ang problema natin, kung ikaw ay mablangko doon sa tanong mo, kaya nagtanong ka tungkol sa ganitong klaseng bagay, pag hindi mo nahanap, doon ka ngayon magtataka kung bakit ganun? Bakit parang may kulang? Oo. Tapos yung mga ngaral naman, dahil kulang siya, wala naman siya natatanggap na direct na revelations mula sa Diyos. Ano yung sasagot niya? Pag hindi niya mahanap sa Biblia, nasasabihin lang niya, tapos na yan. Yun na. Okay na yan. Dahil mahal tayo ng Diyos. So ako naman sisunod, susunod awaan din ako. Okay, tanggap ko na. Huwag naman ganun. Bigyan mo ng sagot. Bigyan mo ng sagot. Lalo na pag ang pinag-uusapan ay kaligtasan, Kuya Jack. Tama yun. Sinasabi nila na yung paggawa ng mabuti or good works ay hindi naman makakaligtas. Di ba? O ngayon, ibig sabihin, meron tayong kailangang gawin para maligtas. Tama yun. So, kailangan natin makita at malaman yung totoong proseso ng kaligtasan. Yes. Para magkasundo tayo sa iisang paniniwala at pananampalataya. At isang pagbibinyag. Exactly. Na ito yung daan para makauwi tayo or tayo ay maligtas. Tama. So, dapat isa lang. Okay? So, tutulungan natin sila, Franz, ano? Subukan natin itong iintindihin natin ito. Kung anong nangyari, ang pinaka-safest natin na timeline, kung saan talaga may katotohanan talaga sa mundo, at naibalik sa dispensasyon na yon ang panahon ni Jesucristo. Kasi siya mismo bumaba. Okay, so safe na tayo doon, ano? So, ang pinakang huling ang dispensasyon ng propeta, no, bago si Jesucristo, okay, ay si Moses. Si Moses. Siya ang nagbukas ng dispensation na yon. Ng fifth dispensation. Fifth dispensation. Okay. Tama ba? Fifth dispensation.
Fifth Okay. dispensation. Alright, so dahil nga pinapatay, so mas big time itong propetang ito dahil bugtong na anak to ng Diyos. Oo. Siya na mismo ang nagtayo ng sarili niyang simbahan. After Formally. Yes, after ni Moses. After ni Moses. After Moses, okay. Yung paraan ng pagtatayo ni Jesus Christ ng simbahan niya. Alamin natin, basahin natin mula sa Biblia kung paano formally itinatag ni Jesus Christ ang kanyang simbahan. Him being the chief cornerstone. Oh, Yes. So, siya yung pangulo. Dito sinasabi sa verse 1 ng Matthew chapter 10. When he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. Ayan. So ano yung nabanggit doon na may dalawang key doon na nabanggit? 12 12 apostles at nagbigay siya ng power, kapangyarihan. authority. Ano yun? We call it priesthood. Ano ba yun? Bato ba yun? Bato balaan? Iba yun? Ibigay ba? Subo sa mga... Baka nila. Kung magkano ba kalaki yung mga So, Power. Pinapasa no? wala namang sinisigaw dyan. Hindi agimat yun. Apostles. Hindi. Ephesians chapter 4. Magpapatunay din na ano-ano yung mga kailangan niya sa simbahan niya. So, chapter 4, verses 11 hanggang 13. Pakibasa ko Jack. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge and of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tinawag ni Jesus Christ mga apostles. Provide siya. Tsaka ito, yung palang napaglaman ko, yung mga taga-Epeso, taga-Corinto, yung pala yung mga branches no ng church niya na kung saan itinuturo. Mga lugar kasi malalayo eh. Malalayo. Kaya bakit niya kailangan tumawag ng mga taong makakatulong niya katulad ng mga teachers, pastors, evangelists, diba? Apostles. Diba? Bakit? Kasi ang daming tao. Maraming tao. Malalayong mga lugar. Yes, para ma-cater nila yung services ng Diyos na para sa kaligtasan din nila. Yes, kaya pagka nagsulat ang president ng church, itinatawag nating epistle, no? Ipinapadala doon sa mga wards. Kasi meron silang branches, may wards. Yan ang tawag natin eh. Yung mga group natin sa church, ang tawag natin stake, wards, branches. So meron tayong mga lugar. Yes, may mga right. kumpul tayo ng tao na nagga-gather doon sa isang lugar na yon. So para magabayan mo yung mga tao na yon, tumatawag ang Diyos talaga ng mga leaders para sa kanila. At ito pa, Kuya Jack, mayroon pa sa Luke chapter 10 verse 1. Okay. After these things, the Lord appointed others 70 also, Mhm. and sent them 2 and 2 before his face into every city and place, whither he himself would come. Marami pala siyang pinapadala. Hindi lang pala sila lang ng mga apostles. Oo. Meron pala siyang kasama. Ibig sabihin, ganun kahirap, ganun katindi. Yun pala yung Oo. Yun pala yung kanyang organization ng church ng time niya. Ang iniisip ng karamihan ay apostles lang at si Jesus Christ ang nagmi-minister. Oo. Meron siyang 70 na tinawag. At hindi lang yun lahat ng tinawag niya, Kuya, binigyan niya ng authority. Ibig sabihin, yung mga isinend niyang yun, may karapatan sila, may otoridad silang magturo. Meron silang power para mag-represent kay Jesus Christ. Mag-represent kay Jesus Christ. And they are going by twos. That's right. Pag-usapan natin mamaya, makikita natin yan dyan mamaya. Yung yung word na yun, ibig sabihin mga bishop. Yes. Bishop ng mga ward at mga organizations noong time nila, Paul. Okay, so ayun nabanggit natin yung dalawang haligi no ng simbahan niya. Si Jesus Christ being the great prophet. Yes, the prophet. Meron siyang 12 apostles. Now, don't get us wrong Jesus Christ, we are calling him prophet kasi no prophecy, di ba, na will be like unto Moses. Si Jesus kasi nahalin tulad sa isang propeta
pero Jesus Christ is more than a prophet. Alam Yes, natin. That's right. Kaya great prophet siya. Oo, dakilang great prophet propeta. siya. Oo, yes. Pero ang ating paniniwala, hindi lang siya propeta. Diyos din siya. Diyos. Okay, Kaya so, magligtas eh. and I know that you agree, everybody agrees Yes. na si Jesus Christ ay Diyos din. Oh. Yes, naniniwala kami doon. Okay. So yun, meron tayong propeta, May propeta. Jesus Okay. Christ, Yes. may 12 apostles, Yes. at yung kapangyarihan na meron sila. Yep. Okay. Authority na meron sila. Oo. Okay. So, paano ito ibinibigay, yung authority yun? Sa pamamagitan ng pagpapatong Pagpapatong ng ng kamay. mga kamay. Laying on of hands. Laying on of hands. Okay. At ang nakikita ko, Franz, na tinuturo mo Mm. ay yung foundation ng isang simbahan. Yes. Okay, so nakukuha natin yan, na Foundation. binigay mo na yung dalawa. May isang prophet, Prophet and apostles, okay, and then yung authority and na then yung hawak authority or tinatawag natin itong priesthood or nila. pagkasaserdote. Okay, priesthood, yun yung authority na sumakatawan para sa Diyos. Yes. In behalf of God. Kumbaga, so kung ihalin tulad natin sa ngayon, parang yun yung lisensya. Oo, no? lisensya. Para oo. magkaroon ka ng karapatan Karapatan na- magmaneho, manggamot, Yes. kung doktor ka. That's right. Ganun. Napaka-importante niya. Napaka-importante. At kailangan malaman natin kung saan galing. Paano na iba? Pero may trivia ko, kuya. Yes. Meron akong i-share. Di ba, lisensya, ginagamit para ikaw ay may karapatan, otoridad manggamot o mag-drive Mhm. o kung doktor ka, di ba, manggamot. Pero marami ding mga nanggagamot. Marami ding nagda-drive Oo. nang walang license. Kaya So, nga- ibig sabihin, pwede pa rin nilang gawin yung gusto nila. Huwag ka lang pahuhuli. Oo, mo. Dahil yan, Kailangan ka. mapahuli, Pero pag nahuli ka, mapag-aalaman at makakasuhan ka dahil invalid lahat ng ginawa mo labag sa batas. At kung ilalagay natin sa spiritual na mga bagay yan, ingat kayo sa mga bulahang Mga propeta. bulahang propeta. So, Yun sa yun. panahon nila yan, ha? Sa Oo. panahon nila yan, meron na pala nun. Oh, Meron diba? na, meron na. So, yung pangatlo, alam nating haligi yan eh. Meron kang propeta, meron kang otoridad. Ano yung pang-isa? Yun ang tinatawag nating revelation o paghahayag. Ang pangatlo, revelation. Oo, Tama? revelation. Meron tayo niyan. Amos 3:7. Truly the Lord God will do nothing but He revealeth His secrets unto His servants. The prophets. Mhm. Okay. So yun yun. May lihim ang Diyos, isasabihin lang niya sa mga lingkod niyang propeta. Sila lang yung katangi-tanging pwedeng makatanggap ng pahayag o kautusan para sa pangkalahatan. That's right. Pero yung tayo bilang individual, meron din naman tayong parang privilege na makausap ang Diyos at mabigyan tayo ng revelation pang-personal. Pang-personal lang yun. Oh, personal revelation. Totoo yun. Kung Oh. anong gagawin mo, pag-pray ka, di ba? Para sa'yo yun. Ano kaya pong gagawin ko po ngayon? Di ba? Pero kung gusto mo kapakanan ko rin, medyo may rapang ka. Ay, bahala ka na. Hindi, pero kung kapakanan ng pangbuong mundo, pang Ibang revelasyon ang kailangan mo ron. propeta. Oo, sasabihin sa'yo na, huwag mo na pakailaman, di ko lang ka ng otoridad. masyado kang concern sa kapwa mo. Mahalin mo na lang, hindi yung kapakanan ng todo-todo. Iba ang merong papel dyan. Meron. Sino yon? Propeta. Propeta. Propeta lang ang merong karapatan. Ito sa Matthew chapter 16 verses 13 to 18 Mhm. kung saan ipinaliwanag ng Diyos ang revelation kay Peter. Basahin ko. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I am the Son of Man am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? Mhm. And Simon Peter answered and said, That thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And they say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ang tanong, Kuya Jack, ano yung rock na yun? Dito sa church kasi, we are being taught kung ano yung ibig sabihin ng rock na yan, yung foundation na yan. Bato. And upon this rock, I will build my church. Meron siyang distinct na ibig sabihin doon sa upon this rock. Meron siyang distinction. Ito, Oo. itong rock na to. So, ang pinaka-confusion ng mga raming tao, ano yung rock na yon? Kasi kahit ako, na-question ko rin eh. Doon daw niya itatatag ang Itatatag ang kanyang simbahan. Ano yung rock na yun? Okay? Oo. So, para lang ma-share ko po sa inyo kung ano yung rock na yon, this is
this is what I found sa research ko. Kasi, as a member of the church, ito po yung ibig sabihin po ng rock na po na ating nababasa. Mhm. Okay? Yung rock na yon, ito po yon. Latter-day Saints view the rock as revelation itself. Yes. So, ibig sabihin sa ating mga Latter-day Saints, ang pananaw natin sa foundation ng simbahan na yan, kung saan siya itatayo, ay sa revelation. Revelation, paghahayag, Exactly. mga kautusan. Yung kautusan or yung komunikasyon ng Diyos doon sa tao. Tama. Sa taong espesyal na tao, sino yun? Propeta. Exactly. Amos 3:7, wala siyang ibang gagawin kung hindi ihahayag niya ang lihim niya sa mga lingkod niyang Mga propeta. Doon nakasalalay ang pundasyon kung saan nakatayo ang simbahan. Ganito yun, kumpletuhin na natin. Mhm. Meron tayong sinabing propeta. Meron tayong sinabing mga otoridad na hawak ng propeta, which is yung Priesthood authority, susi, lahat ng karapatan, at yung kanilang paghahayag or Revelation. yung revelation. Itayo mo ang simbahan doon, Missionary. di ba, nakatayo? Oo, Ah, tanggalin mo isa ngayon. Paano yan? Mabuhay. Ano? So hindi siya naka ano sa rock. Diba? Hindi siya built sa rock. Kunyari, may sinasabi kang hindi imposible eh. Kung wala kang prophet, wala kang authority, sigurado. Sigurado. So hindi tatayo yung isa. Kasi kung wala kang authority, wala kang revelation. Oo. So mawawala. Bagsak talaga. Exactly. Oo. Hindi pwedeng mabuhay ang isa nang wala yung isa. Tama. Kung gusto mo ng authority, kailangan meron kang propeta. Kung gusto mo ngayon na meron kang revelation, sino kakausapin ng Diyos maliban sa propeta? Ayun. Upon this rock, this revelation, I will build my church. Na matibay na nakatayo. Yun ang nangyari. Ang tanong ko ngayon, anong nangyari sa foundation na yan? Kung bakit sinasabi nating dumami ang simbahan? Ano yung kwento? Iyon. Ang simbahan ay binubuo ng propeta at apostoles na mayroong kapangyarihan o priesthood authority. That's right. At dahil may kapangyarihan sila, makakatanggap sila ng kautusan o revelation mula sa ating Ama sa Langit. Yun ang tinatawag dating church. So, anong nangyari sa organization ng simbahan? Matatag itong itinayo ni Jesus Christ. Pero ano na naman ang nangyari? Kasi nga, from the dispensation of Adam hanggang kay Jesus Christ, lulubog lilitaw ang mga tao sa pananampalataya. Alam mo yun? Yung tao, nagpa-fluctuate ang pananampalataya, meron, wala. Nangyari yan eh. At kay Jesus Christ, hindi rin na-absuelto ang mga tao. Hindi rin na-absuelto ang panahon ni Jesus Christ kasi alam ni Jesus Christ na itong mga taong to ay mahuhulog din sa kawalang paniniwala. At ang nakakatakot ngayon, mukhang ito yung pinakamatagal na apostasy yung mangyayari. Diyan na. Tingnan natin kung ano yung sumusuporta, sinasabi ng Biblia. Oo. Alam ng Panginoon na mahuhulog na naman ang mga tao sa kawalan ng paniniwala. Oo. Yun na nangyari. So, sundan natin. Ang tanong kasi natin kanina, bakit maraming simbahan? Anong nangyari? Kung merong simbahan na Jesucristo noong itinatag niya, bakit dumating ang panahon, ang dami na? Oo. So, palagi mo, gugustuhin ng Diyos yung mangyari yun na pararamihin ko rin kayo. Palilito. Ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan at hindi ng kalituhan. Tama. Bakit dumami ang simbahan ngayon, litong-lito na ang tao? Alamin natin kung yan ano ba nangyari. ay naipropesiya na? Naipropesiya ba yan kaya kailangan mangyari? Yun ang gusto kong malaman. Yun ang gusto nating ipaalam sa tao. Ito ba yung napropesiya? Kasi once na magpropesiya yan sa Biblia, alam natin kailangan mangyari. Mangyayari. Exactly. Kapag sinabi ng Diyos na ito mangyayari, ay kailangan mangyari yun. Kasi yun ang sinabi niya eh. Hindi siya pabago-bagong Diyos. Oo. So, alam niya na kapag ang tao ay makulit at hindi na naman nakikinig at mawawala na naman ng pananampalataya, alam niya lulubog na naman to. Nalaman niya no na mawawala na naman ang pananampalataya Exactly. ng mga tao. At ito pa ay bago na buhay si Jesucristo. Tandaan natin, si Isaiah ay nabuhay 750 before Christ. 750. Yeah. So, ibig sabihin, sa panahon ni Isaiah, siya po ay nagpropesiya tungkol dun sa apostasiya. Tingnan natin. Wala pa nga si Jesus Christ. Wala pa si Jesus Christ. Hindi pa siya nagtatataga ng simbahan. 750. So, it's Isaiah chapter 24, verse 5. Ito po yung nangyari dito. Men will transgress the law and break the everlasting covenant. Yun. Yan yung kanyang highlight. Yeah. At the second coming, they will be burned, the earth will reel, and the sun will be ashamed, then the Lord will reign in Zion and in Jerusalem. Okay? Sa verse 5, the earth is also defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.
Ayun no, malinaw dito, Kuya Jack, sa verse 5 na because they have transgressed the laws, no? Ibig sabihin, nalabag nila yung mga batas, binago ang mga ordinansa. Exactly. Sacred performance, no? Ordinansa. Parlamento, ordinansa yan. Oo, pagbibinyag. Pagbibinyag, ordinansa yan. Oo. Yung kailangan na gawain para sa kaligtasan. Ordinansa yan eh. Ordinance. Yes, ordinansa Oo. yan eh. So, binago ang mga ordinansa. Broken the everlasting covenant. Yan yun. Ang Diyos ay gumagawa ng covenant, sa Tagalog, kasunduan. Yan ang gawain ng Tipan, Diyos. oo. Yes, tipan. Gumagawa ng kasunduan yan para alam niya kung hanggang saan yung tao. Yan ang gawain ng Diyos eh. Oo. May papangako mo ba na magagawa mo ito? Opo, ipinapangako ko po yan. Covenant ang tawag Covenant. doon. Ibig sabihin, pag lumabag ka doon, ay doon magagalit yung Diyos sa'yo. O, yun yung resulta So, dyan. nakita ni Isaias, no? Nakita niya isa sa mangyayari. Na yun. mangyayari. Yes. No? So, So, ibig sabihin din na ganun kahalaga sa kaligtasan yung mga ordinansa, yung mga covenant o mga tipan o kasunduan. ay oo. Oo. So, ibig sabihin, tulad ng sinabi mo, mayroong ordinansa, Mhm. mayroong Covenant o mga kasunduan kasunduan, at mayroong mga batas ng Diyos. exactly, na hindi mo malabag yun. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala na yan. Oo, hindi na kailangan Hindi ng Wala- magbibinyag. wag na tayong... Alam na natin na kapag binago mo Oo. yan, magkakaproblema ka. Yun. Ayan, nakita ni Isaias. Oo, nakita Una niya yan, sa may gagawa niya. una sa mga scriptures yan na ating babasahin May, ngayon. may mga naka-enkwentro ako na hindi raw mahalaga ang pagbibinyag. Oo. Meron nga ang pangalan eh, parang... Oo, ganun din ang... Ganun ang pangalan. Oo, pero hindi sila naniniwala na mabibinyagan ka, na Oo. importante sa kaligtasan yun. So, Paano nangyari yun? yan mga kapatid kung bakit napakahalaga ng ordinansa. Ordinansa. Basahin natin sa Amos chapter 8, verse 11 to 12. Okay, Pras, tingnan mo dyan. Okay. So, sinabi dito, propesiya din ito ha, Yes. patungkol sa apostasy o pagkakaroon ng malawakang apostasiya, pagkawasak, Pagkawalan ng paniniwala. pagkawala ng paniniwala. Basa. Okay. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. In verse 12, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro, to seek the word of the Lord, and shall not find it. Yan ang malinaw na Ang apostasiya. linaw. Darating ang panahon na magkakaroon ng tagutom sa buong lupain. Hindi yung physical na Hindi tagutom. pagkain kung hindi sa salita ng Diyos. Hindi pagkain ng physical, kundi pagkain ng kaluluwa. Exactly. Oo, ng espiritu. Oh, so, ikaw, Magpapalaboy-laboy daw sila from north to west, from north to east. Tapos, dito, doon, kung saan man, pero hindi nila mahahanap ang salita ng Diyos. masusumpungan. Hindi nila masusumpungan. Grabe itong propesya ni Amos, ano? So, kung ikaw to isang ordinaryong tao, kailan mo iisipin ito? Sinabi ni Amos, darating ang panahon na magkakaroon ng tagutom sa buong lupain. Ito na pala yun. Ito na pala yun yung apostasy na nangyari. Grabe. At mangyayari pa lang yan pagkatapos ni Yeso Cristo. Kasi ang pinakamatagal talaga na apostasya, yung Great Apostasy. Kasi ang Great Apostasy is 1,800 years. Grabe, no? Grabe ang mata naman ang linaw naman ng mata ng mga propeta. Kita nila, sobrang layo pa. Alam Nakita mo na nila. bakit? Alam mo bakit yan na? Hindi sa mata eh. Revelation. Kaya Bakit? ang propeta, napakahalaga kasi nakikita nila yung past. No? Kahit hindi pa sila pinanganak nung time na yun, alam nila yon. Bakit? Revelation. At yung nangyayari ngayon sa present, tumatanggap pa rin sila ng revelation. At alam nila yung mangyayari Oo ah. in the future. Lalo na si Isaiah, kung babasahin mo yan, may Ay, mga grabe. nakita siya na hindi niya masabi. Oo, Kala nga niya, di ba may sinasabi siyang leon na hindi natutulog? Oo, di ba na may nakikita siya na ano kaya yung nakikita niya na parang leon daw na kapag nagro-roar malakas. Di ba nasa Isaiah yun? Oo. Madami niya. Madami siyang nakikita. Sobrang lalalim ng mga... Malalalim, matalinghaga talaga yung kanilang ano. Dahil hindi naman nila alam kung anong tawag sa panahon natin. Oo. Di ba? So, may sikreto ang Diyos na hindi natin makukuha kung walang propeta. Mm-mm. Oo. So, di ba? Ang propeta lang ang may susi
sa ganong klaseng pribilehiyo. Tingnan natin sa New Testament kung anong sinabi dyan sa Acts 20, 28 to 30. Oo. Paul raises Eutychus from death. Paul is free from the blood of all men. He predicts apostasy from within the church. He reveals a teaching from Jesus. It is more blessed to give than to receive. So yun yung kanyang tinuro. Sa 28, simulan natin, take heed therefore unto yourself and to all the flock over that which the Holy Ghost hath made you overseers. So may kinakausap siya doon. Who made you overseers, ito yung sinasabi natin, to feed the church of God which hath purchased with His own blood. Yung overseers na ibig niya sabihin, yun yung mga bishop doon sa panahon na yun. Kung ikaw cross-reference mo sa 28b, nakikita natin sa overseers, yung mga bishop, yung mismong kinakausap niya. Mag-ingat kayo, sabi niya. Oo, yung mga namamahala doon sa mga kanya-kanyang ward ng simbahan. Yes, sa kanilang grupo. Sa 29, tutuloy natin, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves. Grabe. Grievous, okay? For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Grabe. Uubusin kayo niyan. So, winarningan na yung mga bishops noon, yung mga overseers. Also of your own selves shall men arise. Para sa sarili ninyo, bantayan ninyo. Oo. Men shall arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. So, mangyayari at mangyayari yan. Yun ang Winawarningan niya yung mga kasama niya. Mag-iingat kayo kasi pag alis ko, pag ako'y nawala rito, alam mo may papasok na dito ng mga mananalakay. mananalakay. Sa lakay kayo rito. Sisirain talaga, no? Sirain talaga yung So, simbahan. nagbabadya, okay? Nagbabadya ang apostasiya na kailangan mangyari. Oo. Ito yun dito makahanap natin sa 2 Thessalonians kung ano ang dapat mangyari bago lahat ang pagpaparito ulit ni Jesus Christ. Wala si Jesus Christ. Oo. Babalik si Jesus Christ. Pero bago siya bumalik ulit, meron diyang pangako sa Biblia na makikita natin, na makahanap natin sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Okay, tingnan natin. Sinabi dito na, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So, hindi mangyayari yung araw na yun kung hindi Hindi magkakaroon ng falling away. So, ibig sabihin, hindi pwede mangyari yung araw na gusto nating mangyari Kung hindi magkakaroon ng kawalan ng paniniwala. Oo. Mawawala at mawawala Mawawala. talaga ang katotohanan dito sa mundo. At yun ang nagbabadya sa warning ng mga... Si Paul ang nag-warning sa Thessalonians. Alam ni Paul na pag nawala sila, unti-unting mawawala ang pundasyon ng simbahan. Ganito po yun, no? Pag nawala si Paul, mawala yung mga apostoles, Wala. magka-crumble bigla yan. Alam mo, dito sa church, makikita natin kung ano nangyari sa simbahan ni Jesucristo. Dito sa atin sa church natin, meron tayong magazines na Oo. pinoprovide ng church. Meron tayo niyan. At dito po natin makikita yung nangyari bago yung panunumbalik. Kasi alam natin, apostasiya ay kawalan. Ibig sabihin, may nawala. Oo. At kapag may nawala, isa lang ang isang sagot dyan. Kailangan may ibalik. Maibalik. Yes. Restoration ang tawag. Kasi pinaniniwalaan natin na mabuti or mahalaga yun eh. Yes. So kailangang maibalik yun. Hindi natin pwedeng sabihin na wala na yan, tapos na yan. Ako hindi. Eh bakit pag ginawa yun noon? Ngayon, nasabi na natin yung mga propesiya na mangyayari, no? Na pagkawala o pagkawasak, pagkabuwag ng simbahan ni Jesucristo. So alamin natin kung papaano, himay-himayin natin, Kuya Jack. This is we are also going to tell the history, no? Yes. Mag-reference tayo sa history mismo. At ito No? po ay nabasa ko bilang missionary noong 2005. Nakita ko sa Leahona magazine. I-share namin sa inyo kasi ito po ang natutunan ko. Mas lumalim ang understanding ko nung nakita ko ito. About sa apostasy. Exactly. Kasi what really happened sa simbahan ni Jesucristo. Ayan. It is edition of the Leahona. It is found in the 2005 February edition. Okay, so sa February 2005 edition ng Leahona, makikita natin nandito yung What Happened to Crisis Church. Okay, so simulan natin. Okay? Okay. Okay, simula dito, sinabi dito, tinanong dito, ano ang mararamdaman ninyo kung kayo ay maaresto sa pagsasabi ng katotohanan?
at sa iyong pagsishare ng testimony mo sa mga tao, anong pakiramdam niyan? Di ba? So, imaginein mo kung ano yung pakiramdam kapag ikaw ay lumabag sa batas na yan. Yun. So, yun ang unang pakiramdam sa panahon ni Jesucristo, nung kanyang simbahan. Nung itinatag niya ang simbahan niya, nagkaroon ng malawakang persecution or yung malawakan na uusig sa mga tao ni Jesucristo, mga Kristiyano, Mga saints. mga saints, Oo. okay? So, yun yung naging buhay ng mga early Christians. Okay? They faced those kinds of situation after Jesus Christ's death. Fewer than 400 years after the death of the Savior, the church, as Jesus organized, it was nowhere to be found in the whole world. Grabe, no? So, ibig sabihin, no, after ni Jesus Christ, unti-unting nawawala ang simbahan because natakot lahat ng mga tao pagpe-persecute sa kanila. Oo. Nagsimula na yan sa time ni na Paul, sa time ni na James, yung kapatid ni John, pinatay siya ni Herod, di ba? Oo. Nataga siya ng espada eh. Tinaga siya ni Herod, sa galit sa kanya eh. So pinatay si Herod, pinatay si James, at marami sa mga apostles ang pinatay. Si Peter, pinako siya na nakatiwarek dahil hindi niya kayang mapako na katulad ni Jesucristo. Hindi raw siya papantay kay Jesucristo, kaya nagpapako siya na nakatiwarek, na nakapaekis. So yun ang So ito yung mga kailangan mangyari, which is actually happened, no? Talagang totoong nangyari, no? yes. Nagsimula yung pang-uusig ng mga Romans dun sa mga Christians. Alam naman natin ang mga Romans ay kilala sila bilang sa pagsamba sa mga gods and goddesses, no? Oo, meron sila sarili nilang Diyos paniniwala. lang, sila Zeus, tama ba yun? Yung mga si Poseidon, Yun. ano. So, yun yung mga paniniwala. Kaya, inuusig nila ang mga early Christians. Peter and Paul were also killed during the New Testament times. So, talagang inusig sila talaga. Nawalan ngayon ng pundasyon ang kinatatayuan ng simbahan. Okay? So, anong nangyari? Ito na ang nangyari. Pag-usapan natin nung pinatay na yung mga apostles. Okay? The apostles were killed during a time when the entire church was being persecuted. Ito na yung inaambangan natin. Nero, a Roman emperor, was the first to make laws to excommunicate Christians in about AD 65. Ayan. Sino ba si Nero? Yan si Nero. Roman emperor siya. Ruler na yan. Grabe naman yan. Mabagsik siya. Nero, the Roman emperor, is infamous for persecution of Christians in the year 64 AD. He is believed to have ordered the arrest and execution of several Christians, including the Apostle Peter and Paul. Sa kanya pala galing yung pagkamatay siguro ng Kasi namatay si Paul 64 AD. 64 AD. Oo. So, yun na pala, nasimula dun, na talagang pinatay pala sila ng Roman leader, which is Nero. Ubusin talaga. Ubusin talaga sila. Iba't ibang klase pati ang paraan ng pagkamatay nila. Grabe ang torture. Under his reign, yung mga si Poseidon, Yun. So, yun yung mga paniniwala. Kaya, inuusig nila ang mga early Christians. Peter and Paul were also killed during the New Testament times. So, talagang inusig sila talaga. Talagang inubos talaga ang mga apostoles. So, nung inubos sila, nawalan ngayon ng pundasyon ang kinatatayuan ng simbahan. Okay? So, anong nangyari? Ito na ang nangyari. Pag-usapan natin nung pinatay na yung mga apostles. Okay? The apostles were killed during a time when the entire church was being persecuted. Ito na yung inaambangan natin. Nero, a Roman emperor, was the first to make laws to excommunicate Christians in about AD 65. Ayan. Sino ba si Nero? Yan si Nero. Roman emperor siya. Ruler na yan. Grabe naman yan. Mabagsik siya. Nero, the Roman emperor, is infamous for persecution of Christians in the year 64 AD. He is believed to have ordered the arrest and execution of several Christians, including the Apostle Peter and Paul. Sa kanya pala galing yung pagkamatay siguro ng Kasi namatay si Paul 64 AD. 64 AD. Oo. So, yun na pala, nasimula dun, na talagang pinatay pala sila ng Roman leader,
which is Nero. Ubusin talaga. Ubusin talaga sila. Iba't ibang klase pati ang paraan ng pagkamatay nila. Grabe ang torture. Under his reign, sabi dito, many were cruelly killed. Okay? A second round of persecution, may second round pa. Parang may boxing second lang. round, parang boxing. Ting, ting, ting. The second round of persecution began in about AD 93 under Emperor Domitian. Si Domitian naman. Sino naman to si Domitian? Oo. Okay? So alamin natin. Si Domitian, madumi siya. Domitian. Dumi. Tama, madumi ang kanyang binabalak, no? Madumi Grabe. talaga. Si Emperor Domitian was a Roman emperor who ruled from AD 81 to 96. Grabe. He is known for his autocratic rule and harsh policies, earning him a reputation as the tyrant of Rome. Domitian was the younger son of the Emperor Vespasian and the brother of Titus, who also served as emperor. During his reign, Domitian implemented strict control over the Roman Senate and increased the power of the imperial court. Domitian's persecution of Christians is a subject of debate. Some sources suggest that he was a major persecutor of Christians and demanded divine worship. Aba, nag-demand pa pala ito na isambahin siya. Divine worship eh. Grabe, no? Parang feeling niya, maging Diyos siya, no? The persecution of Christian under Domitian is, if occurred, kung nangyari talaga, was likely part of his broader policies to maintain control and suppress dissent within the Roman Empire. Oo. Para ma-hold niya yung Roman Empire, Kailangan niyang i-persecute yung mga lahat Kristiyano. ng Christians. Kasi o nga mga naman, Kristiyano. ang mga Romano, yung mga tao dong mga citizens nila, galit sa mga Kristiyano. Kasi masyado silang nag-overpower yung Christians, ang dami nila eh. So para ma-hold niya yun, i-persecute ko itong mga to. Patayin ko sila. Romans pala, no? Ang mga nag-persecute sa early apostles, no? And Romans, saints. you know. Succeeding emperors continued torturing and killing Christians. Kawawa talaga. As a result of these persecutions, thousands of Christians were martyred. Many others apostatized. Yun ang ibig sabihin doon. Marami nang nagpulasan. Oo. Kasi wala sa takot. Wala sa takot yan, syempre eh. Sa kakalituhan, wala na pating divine na ilang gagalingan. Alam mo, ano ko pa dito sa pag-aaral ko dito yung mga Kristiyano dyan, itinatapon nila sa gladiatorial ring, pinapakain nila sa mga tigre sa leon. Sila ang ipinapain doon sa mga gladiator, tapos pinapatay nila doon. Grabe, no? Yung spectators doon, tuwang-tuwa kapag pinakain yung mga Kristiyano. Nakakaawa talaga. Ganun katikin din sinapit, no? So, big sabihin, 93 AD, lumipas ang mahabang panahon, umabot ang 324 AD. Kaya, ibig sabihin pala, Kuya Jack, no? Di ba may mga churches si Jesus Christ? May mga kanya-kanyang branch, no? Yung mga bishop. Sa takot nila, nagpulasan na sila. Lahat na kanya-kanya na. Dahil pinipersecute lahat eh, kanya-kanya na. So, siguro may isang grupo lang din na nagsarili na silang Hindi pa nga namamatay si Hindi pa nga namamatay si Paul. Iniwan na siya ng kasama niya. Sinabi ni Paul, di ba? Si Luke na lang ang titira. Umalis na yung isa. Iniwan Sino ba na. itong si na to? Basta ipapakita ko sa inyo yan. Nandyan sa sa New Testament. Yan. Sa 2 Timothy. Either 2 Timothy, no? Iniwan siya. Tapos si Luke ang natira. Silang dalawa na lang. Big sabihin, talagang pulasan. Tanong katindi. Oo, may authority pang hawak yung sina Paul. May kapangyarihan pa yon. Yes. Na kapit, no? Malakas talaga ang loob ni Paul kasi si Paul isa sa mga umusig kay Yesu Cristo nung panahon Isa niya. kasi siya sa mga umusig, oo. Patay na si Yesu Cristo. Nabuhay na siya lang ulit, saka siya tinawag eh. Oo. Diba? Kaya matindi yung conversion Matindi niya. ang conversion ni Paul. Siya si Saul eh. Kaya sobrang tapang niya. Sobrang tapang niya talaga. Ready na siyang mamatay kasi nga noong time niya. Siya naman ang umusig sa Lord. Oo. Alam mo, pagkatapos ng mahabang panahon, di ba? Si Domitian ang nag-rule from 81 to 96, tama? 1982 to 1996. Hindi. From 81 parang ako yun From 81 to 96 AD. Okay? Simula yun kay Domitian. So sinabi dito, marami raw pumalit sa kanya na nag-persecute din ng mga Christians. So from 81, from 65 hanggang 324 AD, diyan nila gano'n kaya karaming Kristiyanong namatay? 3 centuries, no? Tatlong centuries ang 3 centuries. Grabe ang daming pinatay. Grabe persecution. Tagal Sobra. naman. In about 324, Constantine became the emperor of the Roman Empire.
Dumating ngayon si Constantine. Constantine, he made Christianity a legal religion. Stopping centuries of persecution, his actions linked the church to the government. And corrupt church leaders began seeking power and the honors of the world. Nagbalikan lahat ito ngayon ng mga Kristiyano. Ay, ibinigyan sila ng karapatan eh. Nagbalikan ngayon yung mga Kristiyano. Nung nagbalikan sila ngayon, yung mga corrupt church leaders, marangkada na. Yun na yun. So, laking bagay din pala laking pasalamat natin kay Constantine, ano? Actually, bago natin pasalamatan, tingnan natin kung anong nangyari. Nung pinabalik niya yung Kristyanismo, teachers within the church began to adopt false religious concepts from Greek philosophy and pagan religions. Pero at least nga, binalik ang Christianity, walang natatakot. Ang problema naman, Ayun na. mga corrupt naman. Corrupt naman ang nangyari dyan. 324 AD, nagsimula si Constantine, illegalized ang Christianism. Kawawa naman sila. Illegalize na natin. Niligal na nila. Ibig sabihin, giving power to that church. Mm-hmm. When we say, remember, sinabi ni Franz kanina, church is the organization or grupo ng mga tao. Oh. Yung church, binigyan niya ng power. Binigyan niya ng authority na mag-practice ng religious freedom. Yun. So, ang problema, they have practiced Greek philosophy and pagan religions. False ordinances and ceremonies were also introduced. So, nangyari, ang sinasabi ni Isaias. Yun na. Di ba? They changed doctrines and ordinances. Oo nga pala, no? Di ba? They broke the laws. They transgressed the laws. Yun yung una. Yung unang pinapisiyan ni Isaiah. Binago nila yung ordinansa, binago nila yung doon na nagsimula yon, doon na natupad, no? Doon na fulfill yung ni Isaiah na nagtuloy-tuloy hanggang 1800s. Hanggang 1,800, di ba? So ngayon, pero na akong pinagtataka, Kuya Jack, no? Aminin ko po sa inyo, I was born Catholic, no? Pinanganak akong Katoliko. Roman Catholic. So, ibig sabihin, Katoliko. Teka muna. Ibig mo sabihin, yung sinasabi nating paglilegalize ni Chris Constantine, ito pala yung Roman Catholic? Yes. Oo. Wala sana ako babanggitin, pero nabanggit mo, membro ka pala niyan dati. Pinanganak ako. Siyempre, sa relihiyon naman kasi namin dati, sa Catholic, hindi naman namin pinag-aaralan yung history. Although, merong iba na interesado, siguro mas matalino pag-aralan history, pero wala naman sila magagawa. Ang gagawin nila, di mag-stay sa Catholic. Paano nila hanapin yung totoo? Diba? Actually, yun na. Gusto lang natin malaman talaga ng mga tao kung saan galing yung Catholic Church. Ngayon, so, kay Constantine pala galing yun. Oo. So, ngayon, eto ang tanong ko. Kasi ang Roman Catholic, kiniklaim nila na si Peter, from original apostles of Jesus Christ, ha? Sa kanya kasi ibinigay yung keys. susi. Sinasabi dyan na, upon this rock, I will build my church. Kasi yung authority na ibinigay niya kay Peter, nasa kanyang susi. Tama. At isa pang susi, Kuya, yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter na, I will give you the keys, no? Of heaven. Yes. Nasa kanya that whosoever ye shall bind on earth will be bound in heaven. Shall be bound in heaven. And whosoever shall loose on earth shall be loosed in heaven. So napakahalaga ng authority na yon or yung keys or mga susing yon na kiniklaim ng Roman Catholic na si Peter ay from 30 AD hanggang 64 AD kasi namatay si Peter 64, no? Si Jesus Christ 34 AD namatay eh. So, ibig sabihin, from 34 AD, si Peter, actually, kay Jesus Christ pa lang, binigyan niya ng power si Peter eh. Kasi, di ba, nakausap na niya sa Matthew, di ba? Yes. Matthew 16. So, binigay na niya. So, nung namatay si Jesus Christ, 34 AD, na kay Peter na yung kapangyarihan ng kingdom. Tama. Nasa kanya yung keys eh. Nasa kanya yung keys of authorities eh. Keys of the priesthood. Yes. Ibig sabihin, may susi siya, ma-unlock niya lahat. Hindi literal na susi pero yung susi na yun ang otoridad na pipili niyang paganahin lahat. Para sa mga ordinansa na mahalaga, para sa kaligtasan. Take note ang ordinansa, yung sinasabi dyan na pwede mong ibuklod ang nandito, ay mangyayari rin sa kabilang buhay. Itatali mo dito sa lupa, may tatali mo sa langit. Ibig sabihin, pag namatay sila, kahit mamatay sila dito, talian mo sa kabila. Tali pa rin sila sa kabila. Ibig sabihin, kahit marriage, meron? Yun. So,
Pero ang pinagkataka ko, Kuya Jack, kahit po i-search natin mga kaibigan sa Google or kung saan man may Okay. search engine kayo meron dyan, Oo. lalabas po dyan na si Peter kiniklaim ng Roman Catholic na nag-start ang papacy niya o yung Oo. pagiging pope niya, ayon sa Catholic from 30 AD hanggang 64 AD. Okay. Ang question dito is, ibig mo sabihin, ang sumunod sa kanyang papa or pope ay si Linus. Yun na yung sa records ng Catholic Church. Yes, sa record dito ng Catholic 64 Church. AD, pinatay siya dyan ni Ni Nero. Nero. Oo, si ni Nero Nero. pinatay sa kanya. Yes. So ngayon namatay si Peter ayon sa Catholic, no? Okay. Sinundan siya ni Linus bilang pangalawang papa, no? Sa taong Taong 67, 3 years pa. Ewan ko paano sila pumili ng papa. oh, 'Di ba? 3 years pa kasi 64 namatay si Peter. si Peter. Tapos 67 naman nag-start ng papa si Linus. At namatay naman ng 76 AD. Nandoon yung kanilang claim na kinontinue ni Linus Na isinalin daw ni Peter yung authority, yung susing yun, no? Kay Linus. Ganon? Oo. Namatay si Linus, no, ng 76 AD. Okay, sige. 67 naging so ito yung kiniklaim Sulat nila. natin yan dyan. 67 AD naging pope si Second pope si second pope si Linus. Si Linus coming from Peter, sinasabi nila. Yes. Okay, so Kasi 76 kiniklaim nila na tinransfer ang keys Keys. or priesthood, ano? kay Linus. Okay. So namatay si Linus, may 76. pumalit. Okay. May pangatlo. May pangatlo. Si Anacletus. Anacletus. Or Okay. tinatawag na Cletus, no? Okay. At 79 AD. Okay, 79. na namatay naman ng 92 AD. Okay. Okay, so yun yung term ng ng papacy niya. Papacy niya. Okay. So may pang-apat. Okay. May pang-apat. So after 92 AD, pinalitan naman siya ni Clement Of Rome. Clement the First of Rome, Okay. na nag-start ang kanyang papacy 88, AD. which is ibig sabihin pope pa ang tanong ko dito, nalilito ako pope pa si Anacletus, si Cletus, Oh, no? 92 siya namatay. Oo, 92 siya namatay Oh, bakit pero 88? nag-take over na siya ng 88? si Clement the 88 first. AD. Oo. O, paano nangyari Take yun? over na ng 88 AD. So, ibig sabihin, 2 popes at the same time? Hindi ako sure kung paano sila tumatawag ng popes o bakit Okay. nangyayari yon. Oh, pero Siguro, nag-rule siya nun sa Roman Catholic. Nag-rule siya. Nag-rule si Clement the First as pope, as Pope 88 AD. 88. Buhay pa si Anacletus. Okay. Okay? Namatay naman siya, si Clement the First of Rome, 99. 99 AD. Ngayon, ipasok natin dyan ngayon si John the Beloved. Oh, so, hindi pa kasi tapos si John Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos Buhay si John pa kasi si John. Buhay pa kasi si John between these years na serve as pope itong mga pope na ito. Actually, titingnan natin, Franz, si John, kung iisipin natin, isa siya sa mga tatlong matataas na posisyon kasi alam mo kung bakit inibitahan sila sa bundok ni Jesus Christ Yes. Mayroong papel itong dalawang to, si James at saka si John. Bakit wala si John sa papel? Ang tanong ko, tinapon ng Romans, okay? In-exile nila, tinapon nila si John the Beloved. Yes, Na tinatawag natin John the Revelator, no? that's right. Sa isla ng Patmos, no? Kung ating isi-search yan. Nasa history po yan. That's right. So, ito 99 AD pa po namatay bilang Pope si Clement the First of Rome. Okay, 99 AD pa siya namatay. Okay. Pinatapon ng Romans si John the Beloved around 95 or 96, around 95-96 AD. Na kung saan naman, between those years, natanggap ni John the Beloved ang Book of Revelation. Anong year yun? 90? 95, between 95-96 AD. Na-receive ni John ang Book of Revelation. Yes. Bakit hindi niya kausapin yung tatlo na papa? Yan ang tanong ko. Kung merong apostolic power na kiniklaim ang Roman Catholic, no? Roman Catholic from the time of Linus, no? Oo. Linus, Anacletus or Cletus, and saka Clement the at saka First. si Clement the First of Rome. Kung kiniklaim nila na may apostolic power sila, Bakit hindi siya Or kausapin ng Diyos case. para sa Revelation? bakit hindi sila ang nakatanggap ng Ng revelation? Oo nga. Bakit si John the Revelator pa or John the Beloved ang nakatanggap doon sa isla ng Patmos?
malinaw na may kaisa-isa pang natitira Na nandun doon sa pile of na may hawak ng authority. authority ng Diyos. Wow. So, ganun kahalaga ang authority, kuya, or priesthood power ng Diyos. Dahil siya lang ang may kakayahan o may karapatang tumanggap ng revelation or kautusan mula sa Diyos. So, ibig mong sabihin, nung pinatupad ni Constantine ang religion ng Christianity, yung Roman Catholic, parang binigyan niya yung sarili niya ng otoridad na ipatupad yung religious freedom sa kanila. Yes. Kung ang magbibigay ng freedom sa kanila ay walang otoridad, paano yung otoridad ng simbahan na yan? Di for sure, wala talagang authority. Kahit ako bilang Catholic noon na hindi ko mo ipinanganak ako dito, ito na yung alam kong tama. So dapat ang tama pala, kuya, na gawin is, pag nagkaroon ka ng isip at nagkaroon ka ng Buksan mo yung interest, isip mo. nagkaroon ka Oo. ng interest sa mga usaping ganito, Tama. magsaliksik ka. That's right. Doon mo malalaman. Kaya ako kahit nung high school, Kuya Jack, high school, napapag-aralan namin yung Roman Catholic, yung gantong history Mm. about kina Clement, sila si Peter, ganyan-ganyan, yung mga sila Nero, yung persecutions ng mga Christians, pinag-aralan namin sa high school yun. Pero hindi pa kami makapag-focus masyado kasi wala naman kaming alam eh. Wala kaming interest noong time na yun. Pero pinag-aaralan na pala siya. Pero kung i-analyze mo mabuti, matitrace mo eh. No? It will really Masusugsug mo. it will really make sense kasi nga yung timeline hindi yan, it doesn't actually, kung susundan mo yung timeline, it doesn't make sense kung bakit si John ang kinausap for the book of Revelation, hindi yung tatlong papa. Yes. Kasi kung tama nga naman, hindi ka ba, wala naman ako sinasabing masama tungkol sa religion Wala ng naman. Katoliko. Kasi Wala naman. kung tutuusin actually, galingan. Tama. Kung wala ang Roman Catholic at hindi yun pinatupad ni Constantine, mahihirapan ibalik ng Diyos yung katotohanan sa mundo. Kasi walang Christianism. Walang Kristyanismo. Mm. Iuusigin pa rin sila. Biro mo, 300 years bago sila nabigyan ng pagkakataon na isambahin nila yung gusto nilang Diyos. Yung totoong Diyos na si Hesus Kristo at si Heavenly Father. Oo. Binigyan sila ng pagkakataon. Ang problema natin dito is kahit na nagkaroon ng mga leaders ng simbahan sa panahon ni Constantine, maraming pumalit na leaders, hindi nila na ibalik ang katotohanan sa mundo. Yes. Kaya itong simbahan na ito, for sure din, don't get us wrong, no? Kung walang apostolic power, walang living prophets and apostles, no? Walang direct revelation from the Lord, ibig sabihin, maaring mabaluktot at mabago ang mga ordinansa, mga doktrina, at mga batas ng Diyos. Yun ang maaaring mangyari. So, malalaman, mapapag-usapan natin later on kung ano yung mga ordinansa, mga nabaluktot, katulad ng pagbibinyag. O yun, Diba? marami tayong kailangan na Ang dami. maintindihan doon. Actually, nasa history din, nabasa ko nung high school ako, early years ng Roman Catholic, Tingnan mo dito. binabayaran yung kasalanan. Isa yun sa mga bagay na Oo. kung bakit may mga tao nagagalit, mga dating membro ng Romano Katoliko na nagkaroon sila ng pagpoprotesta laban doon sa kanilang simbahan kasi may nakita silang mga bagay na hindi angkop doon sa pananaw Nang tinuturo ng simbahan. ng mga apostles. Ng apostles, oo. Ng totoong Kasi hindi pa naman ako Ebanghelyo compile. sa Kristo. Hindi pa naman ako compile ang Bible hindi nun pa naman, hindi pa nako-compile nun kasi ang book din ito, kakalat eh. Nakakalat eh. Nakakalat eh. So hindi kumpleto kasi ang 12 apostles nga, ang daming 12 apostles, tapos napalitan pa yung iba sa kanila. Oo. Di ba? Napalitan pa. Grabe. Yung lahat sila may mga libro, sigurado ako nagsulat yung mga yan. Kaya maraming nag-aklas, nagreklamo o nagprotesta doon sa turo ng Roman Catholic. That's right. Mm. So, kung i-continue po natin yung story na yan, dito po yan, makikita natin sa 2005 March edition ng Liahona, ang kanyang title, What Had to Happen? Ano ang kailangan mangyari? Well, it had to happen. Oo, kailangan nangyari. At nangyari po yun. So, ang tinatawag po natin, nagkaroon tayo ng apostasiya, kailangan natin ng panunumbalik. Okay? So, inuulit po namin Okay. Ibig sabihin ng apostasiya ay malawakang pagkawala o pagtalikod ng isang tao or grupo sa katotohanan at or pagtatanggal ng Diyos ng priesthood power niya sa lupa. That's right. Oo. Ngayon po, naguguluhan tayo ngayon na ang pinanggalingan pala ng lahat ay yung Romano Katoliko. Iyan ang Kaya, pinanggalingan. kaya pala kiniklaim nila na sila ang nauna kasi talaga namang sila ang nauna after ni Jesus Christ. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Pero i-trace natin. Oo, ano nangyari na after noon? 324
325 AD Oo. na pinatupad ni Constantine. So Tama. ngayon, ang gagawin natin, alamin natin ano ba nangyari talaga. Mhm. Okay, so alam mo, yung sinasabi natin kanina na maraming practices ang nabaluktot at maraming hindi natuwa, ito yung mga nangyari dyan. Ito yung mga nangyari doon. Bago ang restoration, kasi naniniwala tayo na maraming ang naging leaders doon. Totoo ang sinasabi natin. Maraming mga naging leaders doon ng simbahan na naging corrupt sa kanilang pagpapatupad ng batas. Maraming hindi nagustuhan ng batas. Marami. Oo, hindi Meron pa- nila maraming hindi nila naibalik yung katotohanan dito sa mundo. First of all, wala silang autoridad na gawin yung anong kailangan gawin. Kasi yung wala nga pundasyon eh. Tama. So, ibig sabihin, meron silang propeta nga, meron silang pope eh. Ang problema, Yung autoridad, sabihin natin meron nga. Ang tanong natin, may kausap ba sila? Revelation. ano yung revelation na natatanggap nila mula sa Diyos? Bakit hindi nila maayos yung batas? Oo. Diba? Isa kong tanong, mula nung kay Linus, no, bilang first pope ng Roman Catholic, ano sa history nila ang revelation na natanggap nila mula sa Diyos? Yun ang gusto ko malaman, kung anong revelation. Nasaan na yung Nalalaman ko as Catholic or nalaman namin as Catholic before. Kasi ang pinakahuli, revelation na eh. Oo. Wala na ba tayong ibang Or libro? kahit makabagong paghahayag hanggang ngayon, meron ba? Oo. Parang ganon, yun. Yun ang gusto ko malaman. din. Napakahalaga ng priesthood power. Priesthood power. Kaya dyan naglipana, limitaw sila Martin Luther, John Wycliffe, di ba? Yun ang tinatawag nating reformation. Yan ang mga reformers. Reformers na yan. Yan ang pag-uusapan natin. Kasi ang tanong natin sa pinakauna, bakit Oo. maraming simbahan? May pinanggalingan, okay? Merong lumabas na pinayagan ni Constantine, Okay. Roman Catholic. Roman Catholic. Okay, agree tayo dyan sa lahat. Hindi ating i-deny yan. Mhm. 300 AD, 320 AD, nagkaroon tayo ng approval from Constantine na yes, Na illegalize na ang legalize na ang Christianity. Christianity. Okay. So yun yung Roman Catholic. That's right. Ngayon, ang nangyari ngayon, may reformers na. Oo. Kasi dumating na ngayon ang panahon na nakita ng mga tao na, teka muna, parang hindi yata tama yung pinapractice nilang mga ebanghelyo. Iba, yung mga ordinances, Ordinansa, yung mga okay. turo nila. Ito tingnan natin ha. March 2005 edition ng Liahona, What Had to Happen. Mhm. Umpisahan po natin sa Renaissance and Reformation. Okay. Okay. Basahin natin dito ha. Starting in the 14th century, ako hindi natin gawa-gawa ito ha. Huwag nilang isipin na ginagawa ko ito ha. Ngayon, kung kayo man ay magagalit sa akin, wag niyo akong pagagalitan dahil ako binabasa ko lang dito sa materials na meron kaming hawak. Oo, tsaka kayo din po, pwede kayo magbasa ng history. Pwede kayo. Oo. Gusto nyo, AI nyo na lang para hindi tayo mahirapan. Renaissance and Reformation. Tingnan natin dito. Starting in the 14th century pala. Yes. So, ibig sabihin kung 14th century, 1400 Yes. AD. Mm, Okay. That's right. So, starting in the 14th century with the Renaissance, people began to break free of the old ways of thinking. Science, art, literature, and many other areas of learning began to prosper in Europe. Doon nagsimula. May arts na, may science na. So medyo Galing, nagigising no? na mga tao. Oo. The way opened for new ideas, exploration, and inventions. Okay, masyadong maano yung mga tao nun. All these new ideas and increased availability of the Bible due to new printing techniques inspired many to evaluate what they knew and how they felt about religion. People such as, take note, John Wycliffe in England and John Calvin in Switzerland began to question the practices of the Christian Church. Doon sila ngayon nagsimulang magtanong. Ngayon, mga Katoliko itong mga to ha. Yes. Kasi, Alam ko kasi Roman Catholic lang kauna-unahan Wala kasi namang iba eh. after nung original church ni Jesus Tama nga Christ. pala. eh. Ang pinaka-original na church after Jesus Christ is considered nating original is Katoliko. Ay, ito nangyari 14th century, sabi? 14th century. Ay, tagal niya. Ang tagal. Hindi niya naabutan yung nila John Wycliffe, hindi na niya naabutan yung original church Jesus Christ. Kaya, Hindi. ang namulatan nila ay Roman So, ibig mo, Catholic. teka muna, time out ha. From 300 to 1400 AD, ang haba nun. Tindi. Ang tinding panahon nun. Oo. So ano kayo nangyari sa kung kiniklaim nating may otoridad tayo na galing sa Diyos, baka sana maayos na yung lahat. Oo. Napatunayan natin na walang priesthood power sa lupa hanggang sa panahon ng 14th century. Yung 14th century at sa panahon ni John Wycliffe, apostasy pa rin yan. Tandaan The natin. Great Apostasy pa rin yan. The Great Apostasy. Oo, hindi pa na ibabalik ng Diyos yung kanyang
pagkasaserdote, Priesthood authority. powers. Oo. Mm. So naniniwala tayo dyan na apostasiya pa rin yan. Kaya itong 14th century. kinamulatan ni John Wycliffe, no? Ito yan, And John Calvin. Calvin, okay? Sa England, Switzerland naman si Calvin. They are starting to question the practices of the Christian church. Yes. Okay. And that's Roman Catholic. They saw that the church in their time and the church in the New Testament times were not the same. Napansin nila Di ba? na hindi parehas yung kanilang kinalalagyan at simbahan sa simbahan ni Jesucristo. Ba, napansin nila? Meron pang isa. Si Martin Luther. Ayan. Okay. Ito very controversial ito si Sobrang Martin Luther. sikat yan. Sobrang sikat ito kasi napaka-controversial ng kanyang pinaglaban. In German na yan. Ito, basahin ko. Martin Luther was another of these people called reformers who saw that some of the practices of the Christian church were incorrect. He was a religious and educated man, and he wanted to change the practices of the church that did not match the teachings of the Bible. In 1517, it says here, in an attempt to promote discussion on the practices of the church, Luther wrote a document identified as his 95 Theses and nailed it to the door of a church in Wittenberg, Germany. Pinako niya ron sa pintuan. Nagpaskil siya. This act marked the beginning of the Protestant Reformation. Ayun. Yun ang protestante. Doon nagsimula ang Protestant Reformation. 1517. Alam mo, nakakalungkot lang dahil nalaman natin sa istorya, Luther was excommunicated from the Catholic Church for his action of protest. But he kept his desire to conform to the teachings of the Bible. He opened the way for other reformers from his years of work and his German translation of the Bible. Siya palang naggawa ng German Bible, Yes. German translation. That's right. Many followed Luther and others like him who fought to reform the Christian church or to establish new churches. These people were called Protestants. That's So ganito right. intindihin natin kung naiintindihan ko na ito ng gusto. Nanggaling sina Luther sa isang organisasyon. Nanggagaling sila sa isang puno. Ngayon itong puno na to, nakita nila na hindi tama. Hindi totoo itong puno na to. Ang gagawin natin, Pangit yung bunga, nakita pangit nila. ang bunga, hindi maganda, hindi namin nagustuhan. Mm. Aalis tayo rito. Lalabas tayo. Magiging sanga tayo. Sanga. Sasanga sila ngayon. Mm. Yun ang protestante. O kaya ngayon. tanim tayo bago. Oo. Pero nanggagaling sila doon sa Oo. puno na yun. Nandun pa rin sila nang galing. Nasasanga sila. So, ibig sabihin, Mm. nung nagsimula si Luther, nag-umpisa siya ng pako yung 95 Theses. Ano nga ba yung pinaglaban ni Luther? Indulgence. Sa indulgence. Kasi ayaw ni, ganito yung story na yan eh. Pwede mo, kasi meron daw sila, nabasa ko yun na meron daw silang kina-campaign na ibinibuild na basilika na kailangan nila ng pondo. So ang nangyari doon, nanghingi ang simbahan ng campaign na kung sino makakapagbayad ng $16,000 or more than, Mapapatawad sa kasalanan. mapapatawad sa kasalanan. Indulgence ang tawag doon. Kahit na anong kasalanan gawin mo, pinatawad ka na. Doon na si Martin Luther. Come to think of it, kasalanan babayaran mo ng pera, tapos mapapatawad ka. Minaniwala naman eh. Oh, palagay mo sa Diyos yun. Kung ikaw tatanungin ngayon, ikaw, Kung may pera ka, bayaran mo. bayaran mo kasalanan mo. Bayad ka na sa kasalanan mo. Yun ang kinamatay ni Martin Luther. Yun ang kinamatay nila. Yun ang kinamatay ni Martin Luther na sinabi niya hindi maganda, hindi practice ito ng totoong simbahan. Mm. Yun ang ginawa niya. So, pinaskill niya yung 95 Theses, doon siya namatay. Doon siya pinatay ng simbahan. Nakakaano rin. No? Pero, yun ang nagsimula kung bakit maraming nag-branch out. Ito ngayon ang nangyari doon. Maraming nag-branch out na Protestants, maraming ang umaklas doon sa pinakapuno, kaya ngayon dumami ang simbahan, kanya-kanya sila ngayon ang interpretasyon. At to name a few ng mga Protestants from the root yung Catholic Church. That's no? right. Mhm. Okay, to name a few ng mga Protestant churches dito sa mundo ngayon Ito sila Anglican, Methodist, Presbyterian, Adventist, Anabaptist, Assemblies of God, Episcopal Church, Protestantism, Quaker, Christian Reformed Church, Dami naman, Conservative Congregational Christian, Maubos Disciples ang- of Christ, maubos ang time Methodist, Baptists, Lutheran, Pentecostal, Evangelical Lutheran Church in America, Plymouth Brethren, United Church of Christ, Calvinism, Southern Baptist Convention, Church of Christ in Congo, Congregational Evangelicalism. Showless And many more pa yun.
Di, show more. Show more pa. So yan yung Ang mga dami. Protestant churches na iisang puno lang yung pinagmulan. Ito pa yan ha, bawat Protestant dyan, may protesta rin dyan. Oh, May ay, oo. Protestants din Ay, dyan. oo, kasi may nababasa pa ako, may nalaman ako na from, ano ba, from, hindi naman, please don't get us wrong, from the word Pentecostal, halimbawa, merong, May nakitang mag-branch mali, out dyan. May makitang mag-branch mali, out. mag-branch out dyan. So, ang papangalanan naman niya, let's say, Pentecostal something. Oh, So, para maiba lang sila doon. that's right. May At, ay, tsaka yung ano, kilala mo si Gregorio Aglipay? Hindi eh. Pero narinig ko yung Aglipay. Si Gregorio Aglipay, mga late na yan. Oo. Late na yan, ito lang yan. Isa siyang ano, parang clergy din ng ano ng Catholic Church, no? Pero may nakita siyang mali din o meron siyang gustong gawing bagay na bawal naman dun sa Roman Catholic, which is yung pag-aasawa ng pare. Humiwalay siya at nagtayo siya ng sarili niyang simbahan na tinawag na Iglesia Filipina Independiente. Oo, yung dalawang cross. Independiente. Oo. Dalawang cross yan eh. Hindi, I'm not Hindi, sure. Spiritista pala yan. Ako, sorry. I'm not sure. Pero yon si Gregorio Aglipay ang founder niyan. Oh. Kaya tinawag na Aglipayan Church. So, protestante rin pala siya. Yes. Ah. Protestant din siya. Pero hawig na hawig ang mga practices ng Catholic at saka Aglipayan Church. Maliban dun sa ang Aglipay ay pwedeng mag-asawa yung pare. Yun lang. Grabe, ano? Alam mo, Franz, nakikita ko lang dito. Kung ang Diyos hindi niya pinayagan na mangyari yung mga bagay na yan, hindi mo maibabalik ang katotohanan. Tama. Walang mga protestante na yan. Kaya alam mo, nalulungkot din ako yung mga nangyari sa mga matatapang nating mga kapatid na mga protestante. Oo. Alam mo, silang naglakas ng loob na himiwalay doon sa mga practice na alam nilang hindi tama. Kaya makikita natin yan eh. May mga bagay na hindi maganda na nakita nila at lumabas sila doon. Hindi mo maibabalik ang katotohanan, ang kabuuan kapag gano'n ang sitwasyon ng mga bagay na yan. At Kuya Jack, hindi natin pwede ding sisihin itong sila yung mga Protestants na ito. Kahit yung mga nabanggit nating Protestant churches kanina, Yes. hindi natin sila pwedeng sisihin dahil bunga lang naman din sila nung Yun ang available sa panahon nila eh. yung panahon nila Martin Luther, na bunga lang din sila nung yung iniisip nila na ito yung tama. Oo. 'Di ba? At saludo ko doon sa tapang nila. Oo, at saka mapabuti naman silang tao tong mga Protestant. At silang dahilan kung bakit nagkaroon ng daan, Sila. nagkaroon ng daan ang Diyos para maibalik niya pagdating ng panahon. Yes. Remember, Martin Luther was there 1400s. Kailan natin dito sa ating paniniwala, tayo naniniwala at meron tayong gospel, ang pagnunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo, anong taon yun? Nasa 1800s. 1800s. So may 400 years pang nakalipas bago tuluyan ang naibalik ng Diyos Yes. yung katotohanan. That's At right. yun ang aming ibabalita sa inyo at yun ang aming ituturo sa susunod kung ano ang nangyari, paano naibalik ng Diyos yung katotohanan dito sa mundo. So yan, tama po yun, sinabi niya. So talakayin po natin yun. So ngayon, napag-usapan natin yung malawakang apostasya, no? Na minsan naihalin tulad namin ito sa isang salamin eh, isang malaking salamin. Alam mo, bilog, no? tama yun eh. Bagsak mong ganyan. Pag binagsak mo yung Turog. Naihalin tulad namin yun minsan, yung truth, no? Yung simbahan ni Jesus Christ sa isang malaking salaming bilog o kahit ano pang shape niya. Isang salamin. Pag binagsak mo yan semento, Basa. pira-piraso yan. May maliliit, May malalaki. may malalaki, may maliliit, may malalaki. Pero hiwa-hiwalay. Pero hiwa-hiwalay. Ibig sabihin, yung mga pira-piraso na yon, mayroong katotohanan May na kapiraso. katotohanan doon. Basag eh. May piece of truth doon. Pero ang gusto mong makita, yung kabuuan na salamin. Kapag salvation ang pag-uusapan. Yes, that's right. Yun ang kailangan nating mabuo yung salamin. Kailangan natin mabuo eh. Kaya hindi natin sila pwedeng isang tabi eh. Hindi pwede. Maswerte tayo na mayroong mga protestante. Oo. Maswerte tayo na may katoliko. Yes. Kasi sila ang Unang-una yan. Oo, hindi natin pwedeng sabihin na ay wala, mali sila ganito, mali. Hindi. Hindi, meron silang papel sa pinakabuuan na gusto ng Diyos na mangyari. Oo. Tama. Dahil sa kanila, Agree. natanggap natin ang Kristyanismo. That's right. Madaling kausapin ng tao ngayon eh. Mm. Bakit? Lahat ng Kristiyano eh. Kaya nung nag-mission tayo, pare-pares lang naman tayo ng Panginoon eh. Pare-pares lang naman tayo ng Diyos eh. Bakit nag-aaway pa tayo? Kasi hindi mo makita ang kabuuan na salamin. Oo. Tama. Yun lang naman ang gusto nating iparating sa tao. Mm. Meron yan, kung may nawala noon, meron din siyang ibabalik.
mayroon din siyang ihahanda para maibanumbalik or maibalik ang katotohanan dito Tama. sa mundo. Tulad na sinabi natin, isang pananampalataya, Isang Panginoon isang Panginoon, at isang pagbibinyag. isang pagbibinyag. Yun ang gusto niyang mangyari. Ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, Hapon, ngayon, ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago yun. Oo. Darating at darating yun. Abutin man siya ng taon, bago niya maibalik yun, kaya nga tinawag the great apostasy, nawala yun. Pero ito ang pangako niya, ibabalik at ibabalik. Mhm. Kung tumawag siyang propeta noon at apostoles noon, Tatawag din siya ngayon. tatawag siya ngayon. Pag-usapan natin yan sa Yan ang susunod natin pag-usapan. Napakaganda. Napakaganda po talaga. Mm. So, ako bago tayo maghiwalay ngayon, gusto ko lang magbigay pugay sa ating mga naging heroes ng ating mga protestant heroes. Mhm. Unang-una din para si Constantine. Dahil sa kanya, pinatupad niya yung legality ng Kristyanismo. So, Yes. pasalamat din sa kanya. So, alamin natin ang kabuuan ng mensahe na ito at malaman natin ito pala ang dahilan kung bakit dumami ang simbahan dito sa mundo. Mm-mm. Ngayon na alam na natin kung bakit marami tayong simbahan, ito naman ang ating challenge sa atin, hanapin natin. Hanapin natin. Meron ng pattern, di ba? Meron ng pattern. Yung una nating binanggit kanina, kung paano itinatag ni Jesus Christ yung kanyang simbahan. Exactly. So, doon natin ipapattern. Kung maghahanap man tayo ngayon, ha? Mm, Kung nasan yung simbahan na yun. Saan yun? exactly. Susunod po natin pagkikita, pag-usapan po natin kung paano nailabas ng Diyos yung katotohanan at paano niya napanumbalik ang ebanghelyo dito sa mundo. At nagkaroon po tayo ng propeta, nagkaroon po tayo ng otoridad, nagkaroon po tayo ng revelation or ng paghahayag. Okay. So, maraming salamat, Maraming salamat po. At sa susunod po natin. Hanggang sa muli. Thank you.